Sasha, pag-isipan mo muna na maayos ang gagawin mo dahil mahirap na makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Hindi mo ba alam na ang dami namin na pinapangarap ang posisyon mo sa trabaho? Tapos dahil lamang sa init ng ulo mo ay magre-resign ka? Init ng ulo ko? Hindi mo maintindihan ang sitwasyon ko, Beth, dahil hindi ikaw ang namamroblema araw-araw. Saad ni Sasha matapos mailagay ang mga gamit sa malaking karton na box. Parang hindi ka naman sanay sa boss natin. Mainitin talaga ang ulo niyan. Pero isipin mo, kapag umalis ka, paano na ako? Lumabi pa si Beth, mistulang nagpapaawa kay Sasha. Paano ka? Bakit? Kailan ba kita naging responsibilidad, Aber? Kung gusto mong manatili dito, ay mag-isa ka. Basta, magre-resign ako. Total, nakabili na rin ako ng sarili kong bahay. Pagmamalaki pa ni Sasha sa kaibigan. Kahit papano ay nawala ang init ng ulo ni Sasha nang maalala ang bahay na nabili niya. Ito na ata ang pinakamasasabi niyang jackpot dahil sa halagang $250,000 ay nagkaroon siya ng bungalow na malapit pa sa dagat. Teka nga, yan ba yung sinasabi mo na nakita mo lang sa internet? Hindi ka kaya ma-scam dyan? Hindi ka ba natatakot dahil ang daming naglipanan sa internet ng mga ganyang modus? Sabi ni Beth dahil duda talaga ito sa biniling bahay ng kaibigan. Pwede ba? Alam ko ang binibili ko. At isa pa, mapagkakatiwalaan ito dahil pinsan ko nagbenta ng bahay na to. Bukas na bukas, lilipat na ako ron. Lahat ng pera ko ay naipambayad ko doon, kaya hindi ako lolokoy ng pinsan ko. Tiwala pang sabi ni Sasha sa kaibigan. Sigurado ka talaga dyan ha? Pag ikaw ang naloko dyan, sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang kawawa sa huli, dahil tingnan natin kung saan bangketa ka pupulutin. Hindi yan, huwag ka mag-alala. Dahil pag nakalipat na ako ron, ay isasama kita. Pwede ka na rin doon tumira at libre pa. Kaya umalis ka muna sa harapan ko dahil kailangan kong gumawa ng resignation letter. Pagtataboy pa ni Sasha sa kaibigan. May pag-aalala man sa mukha ni Beth ay hindi na lamang niya pinansin at iniwan ng kaibigan. Nagtiwala na lamang siya sa kaibigan dahil pinsan naman pala nito ang nagbenta. Hindi pa nag-iinit ang puwetan ni Sasha sa upuan ay tumunog ang intercom niya. At narinig na naman ang boses ng demonyong boss. Miss Solomon, come in my office now! Sigaw nito na halos makasira sa eardrums si Sasha. Tinapos na muna niyang iprint ang resignation letter bago siya nagtungo sa opisina ng boss niya. Panay bulungan pa ang mga empleyado sa paligid nang makita ang nag-aapoy na si Sasha na papalapit sa opisina ng CEO. Walang pakundangan niyang binuksan ang pintuan ng opisina at sumigaw ng napakalakas. I quit! Sabay lapag ng resignation letter sa ibabaw ng mesa ng gwapo niyang boss. What the hell is wrong with you, Miss Solomon? Ang sabi ko ay pumunta ka sa opisina ko. Hindi ko sinabing ilapag mo sa lamesa ko ang kalokohan mo. Sabi pa nito na mas lalong nagpainit sa ulo ni Sasha. Kailangan ko pa bang tagalugin para lang maintindihan mo na nagre-resign na ako? Ayoko na. Hindi na ako makakapayag na tapak-tapakan mo na parang mamahaling sapatos. Magre-resign na ako. Hiyaw ni Sasha sa kanyang boss. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Miss Solomon? Dahil kapag umalis ka sa kumpanyang to, ay hindi ka na makakabalik pa. May pagbabantang saad naman ng kanyang boss. Ngunit desidido na talaga si Sasha na umalis sa kumpanya. Maghahanap na lamang siya ng ibang trabaho na mas magiging masaya siya kaysa sa kumpanya ng binatang puro trabaho ang alam ipagawa. Buo na ang desisyon ko, sir, at hindi na ako muling tatapak sa kumpanya mo. Goodbye! Buong tapang pa niyang sabi at sa kataas noong naglakad palabas ng kumpanya nito, dala lamang ang bag at kaunting salapi. What is wrong with you, Miss Solomon? Hindi ka ba satisfied sa sahod mo? Sa benefits na nakukuha mo sa kumpanya ko? Bakit ka nagre-resign? I don't understand you. Hindi na talaga maipinta mukha ni Sasha dahil sa katangahan ng kanyang boss. Oo, at malaki ang naging sahod niya sa trabaho. Ngunit ang stress na dala nito ay hindi na niya kaya. Mistula siyang robot na kahit weekend ay kailangan niyang tapusin ang mga nakatambak na trabaho. Hindi na niya alam ang lasa ng day off dahil sa palagi nitong pang-rush sa mga reports. Hindi mo ako maiintindihan, sir, dahil wala ka namang puso at balon-balunan. Hindi naman kasi ang sahod ang problema dito eh, kundi ang isip ko dahil malapit na akong mabaliw kapag hindi pa ako umalis dito. Parang bulkan ng galit ni Sasha na paulit-ulit na pumuputok. Dahil lamang doon kaya gusto mong umalis? What a lame excuse. Go ahead and resign.
Wala akong pakialam kahit hindi ka na bumalik. I can still find a professional secretary na masihigit pa sa'yo. Pumikit pa ng banayad si Sasha dahil kaunti na lamang ay masasapak na niya ang lalaki. Wala siyang pakialam kung masugatan pa ang gwapo nitong muka. Then good luck, sir, and goodbye. Saka nagmarcha si Sasha palabas ng kumpanya. Ni ang balingan pa ng sulyap ang kumpanya ay hindi na niya nagawa. Dala ang mumurahing bag at kaunting salapi, tuluyan na ngang iniwan ni Sasha ang dating pinagtatrabahuhan. Kanina pa hinihilot ni Ethan Salve, ang CEO ng Salve Company, dahil sa kanyang sekretary na may saltik sa ulo. Sa loob ng 1 buwan, 3 beses itong nag-resign, ngunit hindi niya inakala na tototohanin pala nito. Sir, hindi ko na po makita si Miss Solomon sa kumpanya. Mukhang nakalis na po ata talaga siya. Bungat pa sa kanya ng driver niya. Damn that woman. Naibulong pa niya dahil sa problemang dala nito. Idagdag pa ang kanyang ina na kanina pa tawag ng tawag sa kanyang cellphone. Hanapin ko pa ba siya, sir? Tanong pang muli ng kanyang driver. No, let her be kung saan niya gusto. Anya at saka kinuha ang cellphone upang sagutin ang caller nito. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Sasha sa kanyang bagong bahay, dala ang 3 maleta. Ito lamang ang kaya niyang ilipat dahil sabi naman ng pinsan niya na nagbenta ng bahay ay may mga gamit na ito sa loob. Napakaganda ng bahay dahil sa likuran nito ay tabing dagat. May mga naglalakihang puno pa ng mangga at mga santol. Ito na ang masasabi ni Sasha na jackpot na dumating sa buhay niya. Pagpasok pa lang sa loob ng bahay, bumulaga na sa kanya ang mga laruan na nagkalat kung saang parte ng bahay. May mga maruming plato at panis na pagkain sa ibabaw ng sink. Bukas din ang aircon at mga ilaw. Tila may tumira pa dito na mga nakarang araw. Hindi tuloy niya napigilan na tawagan ng pinsan niya. Popoy, bakit ang dumi ng bahay? Ang sabi mo ay wala nang tumira dito matapos umalis sa mga may-ari. Tanong niya sa kanyang pinsan sa kabilang linya. Kasi insan, dyan nag-group study ang mga kaklase ng kapatid ko. Pasensya ka na, hindi ba nila nilinis? Nakaramdam ng alangan si Sasha dahil tila kinakabahan pa ang boses ng pinsan. May mga laruan din kasi at parang tinirhan talaga to. Pasensya ka na, insan, at ibababa ko na tong tawag dahil kailangan na ako sa trabaho. Pasensya ka na talaga, insan, at sana mapatawad mo ko. Sabi pa nito bago pinatay ang tawag. Hindi maintindihan ni Sasha ang ibig sabihin ng pinsan niyang si Popoy. Pinagsawalang bahala na lamang niya ito at nilinis na lamang niya ang buong bahay. 3 oras nang matapos siya at sa sobrang pagod niya, hindi niya namalaya na nakatulog siya sa sofa. Yakap pa niya ang walis tambo at pabukakang natulog. Mga hagik-gikan na nagpagising sa ulirat ni Sasha, lalo na ang malambot at galaw ng galaw sa mukha niya. Pinahid pa niya ito gamit ang kamay, kaya mas lalong lumakas ang mga hagik-gik. Pagdilat ng kanyang mga mata, napansin niya ang uhod sa kanyang kamay, kaya dali-dali siyang nagtatalon sa takot. I told you matatakot siya! Sabi pa ng pasaway na bata. Hindi dapat natin siya tinakot. Paano kung umalis siya tulad ng iba nating yaya? Sabat naman ng isa pang bata na may suot namang salamin. Lahat naman sila ay pera lang ang gusto kay Daddy at hindi naman tayo aalagaan kaya mas mabuti pang paalisin na lang natin sila. Sagot naman ng isa pang batang lalaki na may balat sa pisngi. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Paano kayo nakapasok dito? Tanong ni Sasha sa mga bata na ang gagwapo. Mga halatang anak mayaman dahil sa mga suot na branded na damit at relo. Triplets na iisa lamang ang muka. Ngunit may iba't ibang palatandaan. You're still dreaming, aren't you, Yaya? This big house is our house po. Bastos man, ngunit marunong gumamit ng po at opo. Baby, hindi niyo ako yaya at lalo ng bahay ko ito. Nasaan ang daddy niyo at ihahatid ko kayo? Question pa ni Sasha. Mamaya pa po babalik? Sagot naman ng isa sa triplets na nakasuot ng salamin. Ganun ba? May gusto ba kayong kainin muna habang hinihintay natin siya? Kakalipat ko lang kanina kaya hindi ko alam kung may panis pang pagkain dyan sa kusina. Natatarantang sabi naman ni Sasha dahil pakiramdam niya ay may mali sa nangyayari. Pero kaysa sumunod ang mga ito ay bigla silang tumungo sa ikalawang palapag. Pagbaba pa ng mga ito
ay nakapagpalit na sila ng mga damit. Saan niyo kinuha ang mga damit niyo? Takang tanong pa ni Sasha at mas lalong lumakas ang pakiramdam niya. Sa room po namin. Pinagluto muna ni Sasha ang mga bata at naghintay ng pag-uwi ng ama ng mga ito. Ngunit 10:00 na ng gabi ay wala pa rin ito hanggang sa isang ugong ng sasakyan ang pumarada sa lapag. Pagbuklat ng pintuan, nalaglag ang panga ni Sasha nang makilala kung sino ang lalaking pumasok. Nangunot pa ang napakagandang kilay ng lalaki habang nakatingin sa kanya. What are you doing here, Miss Solomon? Sa tabi pa nito ay ang magandang babae. Anong ginagawa mo dito, sir? Ikaw dapat ang tinatanong ko kung ano bang ginagawa mo sa pamamahay ko. Saka lamang naging malinaw kay Sasha ang lahat. Bigla din pumasok sa isipan niya ang sinabi ng pinsan na si Popoy. Dahil sa pagkagulat, gutom at pagod, bigla na lamang nagdilim ang paningin ni Sasha at bumagsak sa malamig na lapag. Hindi niya matanggap ang nangyayari at sana ay wag na lamang siyang gigising pang muli. Nakaluhod ngayon si Sasha sa harapan ng boss niyang iniwan niya palang kahapon. Nakumpirma nga niya na peke ang titulo ng bahay at lupang ibinenta sa kanya ng pinsan niyang si Popoy. Kaya ba ang lakas ng loob mong mag-resign dahil dito? Hindi man lang pumasok sa isipan mo na ganito kagandang bahay ay mabibili mo lang ng kalahating milyon? 1.5 billion ang ginastos ko sa bahay na ito, Sasha. Sabi pa ni Ethan na para siyang sinapak sa muka. Sir, hindi ko naman alam na lolokohin ako ng sarili kong pinsan. Nakikita mo ba yung titulo ng bahay at lupa? Hindi ba mga legit naman yan? Pilit pa nilaloko ni Sasha ang sarili. These documents are fraud, Miss Solomon. Hindi ba nakatapos ka ng BS Management? Bakit hindi mo napansin ang peking dokumento? Nakaramdam pa ng kaunting kahihiyan si Sasha. Sir, nasa kanya ang pera ko. Wala na akong pera. At wala na rin akong matutuluyan. Pwede bang dumito muna ako hanggang sa mahanap ko ang pinsan ko? Kinapalan na nga ni Sasha ang kanyang muka dahil kung dito siya titira ay mas makakatipid siya sa pera. Kailangan niyang mahanap si Popoy upang bawiin ang pera na ipinambayad niya. No, hindi ka pwede dito. As you can see, may mga anak ako at ayoko na pagsimulan pa ng issue. Sir, hindi naman ako basta titira lang dito. Pagsisilbihan ko kayo ng mga anak mo. Marunong akong maglaba, magluto at maglinis ng bahay. Pamimilit pa ni Sasha sa boss niya. Lulunukin na muna niya ang pride dahil wala na siyang mapupuntahan sa mga oras na to. Tanging ang boss niya lang ang makakatulong sa kanya. Still, no. Pagtanggi pa rin ng boss niyang hambog. Sir, payag akong maging ina ng mga anak mo. Basta hayaan mo akong tumira dito. Desperada na talaga si Sasha dahil wala na talaga siyang maisip pa na pupuntahan. Hindi niya maaaring puntahan si Beth dahil nakikitira lang din ito. Alam mo ba yung sinasabi mo, Miss Solomon? Maging ina ng mga anak ko? Epekto ba yan ang bukol mo sa noo? O kailangan kitang gisingin para magising ka sa kaibangan mo? Hindi makapaniwala si Ethan sa kanyang naririnig sa babae. Parang noong isang araw lamang ay halos isumpa siya nito. Ngunit ngayon ay heto ito at nagmamakaawa sa kanya. Please po sir, ikaw na lang kasi talaga ang malalapitan ko. Fine, do whatever you want. Basta hindi nakakaistorbo sa trabaho ko. Pagpayag sa wakas ni Ethan, kamuntikan ng mahalikan ni Sasha ang boss niya dahil sa sobrang ligaya. Ang problema niya sa matutuluyan ay solved na, ngunit paano naman kaya ang magiging trabaho niya? Ipinisik muna niya ang kanyang ulo at saka na lang muna niya ito iisipin kapag nahanap na niya ang demonyo niyang pinsan. 5:00 pa lang ng umaga nang magpakitang gila si Sasha sa kanyang boss. Naghanda na siya kaagad ng agahan para sa lalaki at sa 3 anak nito. Ngayon lamang nalaman ni Sasha na may anak na pala ang kanyang boss, ngunit ang pinagtataka niya ay kung nasaan ang asawa nito. Ni isang larawan sa may living room ay wala. Isa din pala sa katangahang taglay niya na hindi niya napansin ang mga ito. Yaya, I want fried chicken po. Pupungas-pungas pa ang batang si Daniel. And I want hotdog naman po. Singit naman ni Dan na magulo naman ang may kakapalan ng buhok. Sandwich? Tipid namang sabi ni Donnie, ang suplado sa 3. Madaling nakilala ni Sasha ang triplets dahil na rin sa pagkakaiba ng mga ito.
Hindi naman mahirap para sa kanya na isaulo kung sino nga ba si Donnie, Dan at Daniel. Mga baby, wala pa kasing stock sa ref kaya ito lang ang ihahanda ko ha. Pagtsagaan niyo muna at hihingi lang ako ng pang-grocery sa daddy niyo. Saad ni Sasha sa tatlo. Sunny side up egg, corned beef at saka pandesal lang ang naihanda niya dahil walang kahit anong stocks na pagkain sa kusina. Hindi naman nagreklamo ang tatlo at tahimik na kumain. Hanggang sa matapos na ang mga bata ay hindi pa rin lumalabas ang boss ni Sasha sa silid nito. Panay-silip siya sa pintuan pero hindi talaga ito nagbukas. Hinahanap mo po ba si Daddy? Pag po ganitong oras ay wala si Daddy at nasa labas po siya. Sabi ni Daniel. Anong ginagawa ni Daddy mo sa labas ng ganito kaaga? Usyoso naman ni Sasha. Pati bata ay pinagtatanungan niya. Subalit, mabuti na ito kaysa naman ang wala siyang alam. He's visiting our mommy po every morning sa may garden. Si Dan na ang sumagot bago ito naglaro sa may sala. Mommy? Patay na ang mommy niyo? May bahagyang gulat, awa at kabog sa dibdib ni Sasha nang malaman iyon. Isang single dad pala ang boss niya sa 3 pasaway nitong mga anak. Hindi ma-imagine ni Sasha ang hirap at sakripisyo ng boss niya. Mapalaki lamang ang mga anak. Nakaramdam tuloy siya ng paghanga kahit papano. Hindi naman pala ito isang malamig, buwisit at hambog na lalaki. Hindi marunong umiti, lalo na ang palaging high blood at nakasigaw. Yan ang pagkakakilala niya kay Ethan. Ang akala ni Sasha ay magiging tahimik at magaan ang buhay niya dahil sa pagiging behave ng mga bata. Ngunit nagkakamali siya. Pinabawi na niya ang mga papuri niya sa mga ito dahil dito na pala magsisimula ang kalbaryo sa buhay niya. Daniel, Dan, Donnie, mga peste kayong bata kayo? Lumabas kayo ngayon din at sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito. Malakas na sigaw ni Sasha na aabot na sa labas ng bahay. Nagsilabasan na rin ang mga litid niya sa leeg at namumula na rin siya sa galit nang makita ang silid niya. Lumabas lamang si Sasha upang mamili ng mga pagkain sa supermarket. Ngunit ito ang bumungad sa kanya. Mga palaka sa loob ng silid niya. Hindi lamang isang palaka, kundi maraming palaka. Tinawag mo po ako, Yaya? Nakangising tanong pa ni Daniel na nagtago sa likod ng pader ngunit nakasilip naman ang mga mata. Sino ang naglagay ng mga palaka sa kwarto ko? Sabihin mo sa akin, Daniel, dahil malilintikan talaga kayong lahat sa akin. Not me po. Eh sino? Kayo lang naman 3 ang palagi na lamang akong binibwisit at binibigyan ng sakit sa ulo. Why po kayo lagi nakashout? Konyo pang tanong ni Donnie. Tiyak na ito ang may pakana ng mga palaka dahil may lupa ang kamay nito. Ikaw ba, Donnie, ang may gawa nito? Ikaw ba naglagay ng mga palaka, ha? Kaunti na lamang at makakatikim na ang triplets. Isang malaking pagsisisi na nagmakaawa si Sasha na tumira dito sa bahay ng mag-aama. Hindi pala matatahimik ang buhay niya, bagkus mas lalo pa pala siyang mai-stress. Not me, baka po si Dan. Damay pa nito sa kapatid niyang tahimik lamang habang hawak ang makapal na libro. Isa pa, kapag nahuli ko kayo naglalagay pa ng kung ano sa silid ko, ay isusumbong ko na kayo sa daddy niyo. Pagbabanta pa niya sa 3, kaya naman nagsiputlaan ang mga mukha nila. Kung may kinakatakutan man ng 3, ay ang ama ng mga ito. Ngunit sa kanya, ay kahit ata sumuka na siya ng dugo, ay hindi pa rin siya sinusunod ng mga ito. Umalis na kayo at baka hindi ko kayo matansya. Muling sigaw ni Sasha sa mga bata, kaya naman kumaripas na sa pagtakbo ang mga ito. Kinuha niya ang dustpan at thong upang isa-isahin ang mga palaka na alisin sa loob ng silid niya. Tatawa-tawa naman ang 3 bata dahil sa tili ng yaya nila. Pero nawala din ito nang mabungaran nila sa harapan ng ama na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanila. Ano na naman ang ginawa niyong 3? Malalim at puno ng diin na tanong ng ama nila sa kanila. Nothing po, kinakabahan pang sabi ng mga ito. Really? Sa tingin niyo ba hindi nakakaabot sa akin ang ginagawa niyo kay Sasha? Tell me, bakit niyo ginagawa ang bagay na to? Gusto niyo bang paalisin ko na siya? Hindi maipinta ang mga mukha ng triplets dahil sa sinabi ng ama nila. Nakitaan ng lungkot ang mga mata ng mga ito at kaunting kahihiyan.
Kasi inaagaw niya ang posisyon ni Mommy. Hindi po ba pakakasalan mo siya niyan at magiging mommy na namin siya? Sabi ni Donnie. Kanino mo nalaman ang bagay na yan, Donnie? Kay Nanang po, Daddy. Sabi niya ay aagawin ka ni Yaya sa amin. Sagot ng bata at mas lalong yumuko. Napatingala si Ethan sa stress na nararamdaman dahil sa sinabi ng anak. Hindi ko pakakasalan si Yaya niyo kung ayaw niyo. Isa pa, nandito lang siya sa atin ng pansamantala dahil aalis din siya balang araw. Huwag na kayong gagawa ng kalokohan dahil hindi na ako natutuwa. Ani ni Ethan bago iniwan ng mga anak. Naalimpungatan si Sasha nang marinig niya ang kalansing ng mga baso sa may kusina. Malapit kasi ang silid niya sa kusina at sensitibo ang pandinig niya kaya napansin ito ni Sasha. Sinipat pa niya ang orasan sa ibabaw ng side tablet at napansin niyang 3:00 pa lang ng madaling araw. Sir, bakit gising ka pa? Tsaka, bakit ka naglalasing? Hindi mo ba alam na masama sa bato yan? Ani ni Sasha nang makalapit kung nasaan si Ethan. So what? Bawal na ba akong uminom sa sarili kong pamamahay? Masungit pa nitong tugon. Hinabaan na lamang ni Sasha ang kanyang pasensya sa lalaki dahil halata naman na may pinagdadaanan nito. Hanggang kailan ka magsusungit sa akin, sir? Ethan, tawagin mo ko sa pangalan ko, Sasha, dahil wala tayo sa opisina. Oh, okay. Pero bakit ka ba nagiinom dito? Hindi ba may pasok ka pa bukas nito? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Kinuha na rin ni Sasha ang isa pang babasiging baso at saka sinalina ng alak. Tinungga niya ito at bahagya pang napapikit nang dumaloy sa lalamunan niya ang tapang ng alak. Kumusta ang mga anak ko? Hindi ka ba nagsasawa sa mga walang kwentang prank nila? I'm sorry about that. Dahil ang lahat ng yaya nila ay umalis dahil din sa pagiging pasaway nila. Medyo nagsasawa nga ako, pero mga bata eh. Ganun naman talaga mga bata. Pero masaya ako kahit na palaging masakit ang ulo ko sa kakulitan nila. Tumawa pa ng tipid si Sasha at muling nagsali ng alak sa baso. Matapos ang 2 linggo na pagtira ni Sasha sa poder ng hambog niyang boss, nakilala niya ito kahit papano. Nakalimutan din niya ang pinsan niyang si Popoy na niloko siya. Mabuti naman kung ganon. Sana wag ka magsawa. Mahinang bulong pa nito na hindi na umabot sa pandinig ni Sasha. Nakasubsob na ito sa mesa at mukhang nalasing na matapos ang 3 shots. Kinarga ito ni Ethan at dinala sa silidang dalaga. Mas napagmasdan niya si Sasha at bigla na lamang kumabog ang puso niya ng sobrang bilis. Lalo na nang matitigan ang mapupula at nakaawang na labi ng babae. Bigla siyang nakabalik sa ulirat at basta na lamang ibinato ang dalaga sa kama nito. Maririnig pa ang pagdaing ng dalaga dahil tumama ang ulo nito sa headboard ng kama. I'm sorry. Ani pa ni Ethan bago kumaripas ng takbo paalis sa silid ng babae. Nagising si Sasha na masakit ang ulo at wala siyang matandaan na naglakad siya pabalik sa silid. Ang huling naaalala niya ay ang pakikipag-inuman niya sa boss niya. Bigla na lamang din kumabog ng sobrang bilis ang puso ni Sasha. Nagawa pa niyang paypayan ang muka dahil sa pag-iinit nito. At kahit hindi nakikita ni Sasha ang muka, alam niyang namumula siya. Nagbalik lamang siya sa wisyo nang pumasok ang 3 pasaway sa silid niya. Yaya! Sabay-sabay pa ang 3 na nagpalundag sa puso ni Sasha. Bakit? Kailangan ba talaga at nakasigaw kayo? Hindi pa naman ako bingi. At hindi niyo ba nakikita na kagigising ko lang? We don't care. Samahan mo po kami sa mall, Yaya. Bibili po kami mga school supplies dahil po may pasok na po next week. Nagtatalon pa ang mga ito at nagsigawan. Wala sa loob na napangiti si Sasha nang mapanood ang kasiyahan ng 3 bubwit. Bumangon na siya at naghanda upang samahan ang mga ito sa mall. Hindi na napansin ni Sasha na unti-unti na siyang napapamahal sa mga bata. Ngunit may parte sa puso niya na nalulungkot dahil ramdam niya na balang araw ay kakailanganin na niyang iwanan ang mga ito. Sigurado po kayo, ma'am, at hindi ko na kayo sasamahan pa sa loob ng mall? Pangatlong tanong ng driver na si Mang Ruben kay Sasha dahil nasa mall na sila. Hindi na ho, tatawagan ko na lang po kayo kapag uuwi na kami. Nakangiting sabi ni Sasha bago dinala ang mga bubwit sa loob ng mall.
Proud na proud pang naglakad ang apat habang pinagtitinginan ng mga tao. Sino nga ba ang hindi? Kung ang tatlong bubuit na kasama ni Sasha kahit sa murang edad ay makikitaan na ng kagandahang lalaki. Punta po tayo sa Toy Kingdom, Yaya. I want to buy new toys po. Aligagang tumakbo si Donnie sa Toy Kingdom at sumunod naman si Daniel. Tahimik naman si Dan na nakahawak sa kamay ni Sasha. Sa batang edad din ito, nakikitaan na ni Sasha ng pagiging introvert. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Tanong pa ni Sasha sa bata. Tumingin pa sa kanya si Dan at umiling. Bakit naman? Wala ka bang gustong bilhin? Toys? Cars? Guns? I want new books. Simpleng sagot ni Dan. Alright. Nakangiting saad ni Sasha at sumunod na sa tatlong bubuit. 3 oras nagliwaliw sina Sasha at Triplet sa loob ng mall. Hindi na nga madala ni Sasha ang mga pinamili ng mga ito at nagsisisi siya na hindi pa niya hinayaang si Mang Ruben na sumama sa kanila. Huwag kang tumakbo, Donnie! Baka madapa ka! Suway pa niya sa bata dahil ang harot talaga nito. I can't hear you, Yaya! Donnie, ano ba? Huwag kang tumakbo, sabi ko! Halika na dito dahil maraming sasakyan! Kinakabahan na si Sasha dahil hindi talaga nakikinig sa kanya ang bata. Nakangisi lamang ito habang nakatingin sa kanya at tumatakbo ng patalikod. Binitawan na muna niya ang pinamili at nilingon sina Daniel at Dan. Dito muna kayo ha, wag na wag niyong gagayain ang kakambal niyong pasaway. Sabi ni Sasha sa dalawa. Donnie, halika na baby at parating na si Mang Ruben para sunduin tayo. Hindi mo ba nakikita na ang daming sasakyan? Halika na! No! Matigas na tanggi pa rin ng bata at mas lalong tumakbo palayo kay Sasha. Ginapang na matinding takot si Sasha dahil hindi na biro ang dagsaan ng mga sasakyan. Hindi rin talaga nakikinig sa kanya ang bata. Donnie, isusumbong talaga kita sa daddy mo! Pananakot pa niya pero dinilaan lamang siya ni Donnie hanggang sa makarating na sila sa gilid ng daan. Hindi na talaga ako natutuwa sa'yo, Donnie. Bumalik ka dito bago pa ako mainis sa'yo at hindi ko ibigay mga pinamili mo. Dahan-dahan pang lumapit si Sasha sa bata. Ngunit siya namang pag-atras nito. Nope, hindi ako lalapit sa'yo, Yaya, dahil gusto ko ng habulan. Isang mabilis na sasakyan ang paparating kay Donnie. Wala nang sinayang na oras pa si Sasha at mabilis na dinaluhan ng bata. Hinila niya ang braso nito at puwersahang hinila. Ngunit nawala siya sa balanse, kaya siya ang nasagi ng paparating na sasakyan. Nagdilim ang paningin ni Sasha nang lumagapak siya sa malamig na kalsada. Pakiramdam niya ay nabingi siya, lalo na nang makita ang luhaang muka ng mga bata. Hanggang sa tuluyan ng mawala ng malay si Sasha dahil sa tindi ng pagkakasagi sa kanya. Hapon na makatanggap si Ethan ng tawag sa hindi nakarehistro na number. Hindi niya ito pinapansin dahil na rin sa dami ng kanyang trabaho na kailangan tapusin ngayong araw. Wala na rin siyang planong umuwi ng bahay at hindi niya na inaalala ang mga anak dahil tiwala si Ethan kay Sasha. Sir, hindi niyo daw po sinasagot ang tawag sa phone mo? Emergency daw po. Si Miss Solomon po at ang mga bata ay naaksidente. Sabi ng bagong sekretarya ni Ethan. Pinanlamigan ng buong katawan si Ethan nang matanggap ang balita. Wala na siyang sinayang pa na pagkakataon at mabilis na lumabas ng kumpanya at sumakay sa kotse niya patungo sa ospital. Takot na takot si Ethan nang malaman ang nangyari sa babae. Tinubuan ng matinding takot ang puso niya para sa mga anak at sa babae. Nang makarating si Ethan sa ospital ay naabutan niya si Mang Ruben kasama ang triplets na umiiyak. Sir, mabuti po sir at nandito ka na. Hindi po maganda ang lagay ni Miss Sasha dahil po na-aksidente kanina lang po. Sabi ni Mang Ruben. Napansin pa ni Ethan ang dugo sa puting damit ng driver, lalo na sa mga anak. Lumuhod siya sa mga ito at sinuri ang tatlo, ngunit si Donnie lamang ang may sugat. Ano nangyari? Bakit may gasgas ka, Donnie? Takang tanong ni Ethan. Ngunit naging tikom ang bibig ng mga anak niya at tahimik na lumuluha. Donnie, ano nangyari? Tell me. Hindi na napigilan ni Ethan na masigawan ng anak. I'm sorry po, Daddy. Atungal pa nito. Wala bang magsasalita sa inyo kung ano nangyari sa Mommy Sasha niyo, ha? Tumagundong na rin ang boses ni Ethan
kaya mas lalong nasindak ang mga bata. Nakalimutan ni Ethan na nasa ospital sila. Hindi niya magawang saktan ang mga anak, kaya naman niyakap na lamang niya ang mga ito. I'm sorry, hindi ko sinasadya na sigawan kayo. Alam niyo na nag-aalala ako sa inyo, hindi ba? I'm sorry. Pagpapatahan pa niya sa mga ito. Hanggang sa lumabas ang doktor at lumapit kay Ethan. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Maayos na ang lagay niya. Ang problema lamang ay nabalian siya ng paa, kaya kinailangan naming sementuhan. Maya-maya lang ay lilipat na siya sa silid niya at pwede niya nang bisitahin. Sabi ng doktor. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Gumaan ang loob ni Ethan dahil sa binilita ng doktor. Kahit papano ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Shh, okay na. Huwag na kayong umiyak. I'm sorry kung nasigawan kayo ni Daddy. Tahan na, magiging maayos din ang mommy Sasha niyo. Pagpapagaan ni Ethan sa damdamin ng mga bata. Iniwan na muna ni Ethan ang mga anak sa bahay ng kanyang ina pansamantala dahil kailangan niyang asikasuhin ang lagay ni Sasha. Napanood na rin niya ang CCTV sa lugar kung saan nangyari ang aksidente at nalaman ni Ethan kung paano sinugal ng dalaga ang buhay para sa kanyang mga anak. Hindi pa rin nagigising ang dalaga, ngunit ang sabi ng doktor ay wala nang dapat pang ikabahala dahil maayos na ang lagay ng babae. Hawak ni Ethan ang kamay ni Sasha at paminsan-minsan ay pinapatakan niya ito ng halik. Wake up, Sasha. Isang araw ka nang natutulog dyan. Let me see your beautiful eyes and your enticing smile again, please. Mahinang bulong ni Ethan. Ngayon lamang niya naamin sa sarili ang tunay na nararamdaman para sa dalaga. Ngayon lamang siya nakaramdam ng takot na mawala sa kanya ang babae. Kung noon ay takot siyang umibig muli, ngayon ay para bang nagkaroon siya ng lakas ng loob upang sundin ang kanyang puso. Sasha, bakla! Walang yakang babae ka? Bakit hindi ka man lang nagsabi na naaksidente ka? Kung di ko pa narinig si Sir Ethan na pinag-uusapan ng lagay mo, hindi ko pa malalaman. Atungal ng kaibigan niyang si Beth na aligagading nagpunta sa ospital nang marinig ang aksidenteng nangyari kay Sasha. Hindi ako bingi, Beth, kaya wag ka naman sumigaw, Diyos mio. Mas lalo lang sumasakit ang ulo ko sa'yo. Inis namang sita ni Sasha kay Beth. Kanina lamang nagising ang dalaga sa ilang araw na mahimbing na pagkakatulog. Ngayon niya iniinda ang lahat ng sakit ng katawan niya dahil sa aksidenteng natamo. Nakasemento pa ang kanyang binti, kaya lalo siyang namroblema. Mas lalong malilimitahan ang mga kaya niyang gawin kung ganito ang paa niya. Bakit hindi mo ako agad nilapitan na mas scam ka ng pinsan mo? Hindi ba binalaan na kita tungkol sa bagay na yan, pero hindi ka pa rin nakinig sa akin? Oo na, tama ka na, at pasensya ka na kung hindi ako nakinig sa'yo. Paano ba naman kasi, hindi ko akalain na lulukuhin ako ng sarili kong pinsan. Hindi ko nga alam kung nasa na ang hayop na yun at sana ay masarap ang ulam niya. Nanghingi ka na ba ng tulong kay Sir Ethan? Marami siyang koneksyon, tiyak na matutulungan kanyang hanapin ang pinsan mo. Nahihiya ako eh. Umiwas pa siya ng tingin, kaya naman nagtaka at tumaas ang kilay ni Beth. Wait, ikaw? Mahihiya kay sir? Ang tapang mo nga nang iwanan ng trabaho mo, tapos nahihiya ka ngayon? Epekto ba yan ng aksidente mo? Hindi pa makapaniwalang sabi ni Beth. Loka, hindi mo alam ang buong kwento. Di kwento mo. Sa akin ka pa ba maglilihim, ha? Dali na at baka matulungan kita sa bagay na yan. Si Ethan kasi, may triplets siya. Pagsisimula ni Sasha, ngunit hindi na nagulat si Beth dahil nakita niya kanina ang mga anak nito. Noong una ay nagulat pa siya, pero kalaunay naisip ni Beth na isang gwapo at mayamang lalaki ito. Imposible na hindi ito iibig. Oo, alam ko. So ano, kabit ka? Diretso at walang filter na bunganga pa nito. Naibuga tuloy ni Sasha ang laway na lulunukin pa lang sana. Baliw ka ba? Kahit mamatay na lang ako na mag-isa, hindi ako papayag maging kabit. Pero, ayun nga, napamahal na sa akin ng mga bata. Mga bata lamang ba o baka naman kasali na si Ethan dyan? Umusli pa ang gilid ng labi ni Beth dahil bigla na lamang namula ang pisngi ni Sasha. Parang nagkakagusto na ako sa kanya kasi nakilala ko siya ng lubusan. Hindi naman pala siya masama, tapos mali pala ang lahat ng inaakala ko. Pag-amin pa ni Sasha. Ang tanong dyan,
Ay kung may nararamdaman kaya si Sir Ethan sa'yo, hindi ka naman siguro nakakalimot na napakasungit at snob ng boss natin, hindi ba? Para namang bula na pumutok ang pag-daydream ni Sasha. Salamat ha, hindi mo man lang ako sinuportahan sa kahibangan ko. What if akitin mo siya? Suwestiyon pa ni Beth at kumindat-kindat pa ito. Mukha ba akong nangaakit ng lalaki? Hindi ko aakitin si Ethan. Hindi na uy, at hindi mo ba nakikita kung gaano siya katigas? Naalala kasi ni Sasha kung gaano katuod ang binata sa tuwing kaharap ito. Napakataas ng pride at hindi maamin sa sarili ang pagkakamali minsan. Hindi ito showy at mahirap sa lalaki ang magpakatotoo. Pero nakitaan ni Sasha ng pagiging mabuting ama ang lalaki, kung paano nito alagaan ang mga anak at isa yun sa nagpahanga kay Sasha. Nagsasuggest lang naman ako, dahil alam mo na, wala ka na mahahanap na gaya ni Sir Ethan. Instant mommy ka pa sa mga gwapo niyang anak. Nagkwentuhan pa ng 1 oras ang dalawa, hanggang sa magpaalam na si Beth na uuwi ng bahay dahil maggagabi na rin. Naiwang mag-isa si Sasha sa kanyang hospital room at bigla na lamang pumasok sa isipan niya ang triplets. Bumukas pa ang pintuan, kaya naman mabilis na lumingon si Sasha. Nabungaran niya si Ethan na may dalang puting rosas at mga pagkain. Hi. Bati pa nito at saka lumapit kay Sasha. Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ang triplets, kumusta sila? Mabuti naman sila. Kung di ako pupunta dito sa tingin mo, sino ang mag-aalaga sa'yo? Ani pa nito, kaya naman hindi napigilan ni Sasha ang mapanguso. Bakit nga ba niya nagustuhan ng boss niya kung wala itong kaasukal-asukal sa katawan? Bakit may pabulaklak ka pang nalalaman? Hindi pa ako patay. Naiinis pa niyang biro. Ganun ba? Akala ko kasi, aabutan kitang patay na patay sa akin. Banat pa ng boss niya, kaya naman laglagan pa nga ni Sasha. Nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwalang nakatingin kay Ethan. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan na para bang isa akong alien. Ani pa ni Ethan. Mukhang alien nga ang kaharap ko ngayon kasi ang kilala kong Ethan ay hindi marunong umiti. Bumanat pa kaya? Ano mali sa pagbanat? Isa pa, tao pa rin ako. Naiinis pa nitong tugon. Tao ka pala? Ang akala ko ay isa kang yelo. Naglalakad na yelo na walang pakiramdam at sobrang lamig. Nga pala, salamat sa pagdalaw sa akin dito. Pero hindi mo na kailangan pang mag-abala. Ayos lang ako dahil wala namang masakit sa akin. Tura ni Sasha at pinakita pa ang muscles niya. I'm sorry. Para saan? Hindi mo naman kailangan mag-sorry dahil wala ka namang ginawa sa akin. Kinalikot pa kunwari ni Sasha ang dalang pagkain ng lalaki upang mabawasan ang ilangan nila. Sorry sa pagiging pasaway ng mga anak ko. At salamat dahil hindi mo hinayaan na mapahamak ang mga anak ko. Sinugal mo ang buhay mo, kaya maraming salamat. Sinsero ang pagkakasabi ni Ethan, kaya naman hindi napigilan ni Sasha ang magtaas ng tingin. Para siyang naparalisado nang makita ang mapuputi at magagandang ngipin ng lalaki. Kinurot pa niya ang sarili dahil baka nag-hallucinate siya sa nakangiti ngayon sa harapan niya na lalaki. Gutom lang yata to kaya kung ano-ano nakikita ko. Mahinang sambit pa ni Sasha. Hindi pa nakontento si Ethan at umupo sa tabi nito. Kumain ka na ba? Gusto mo ba? Pwede naman tayo maghati. Alok pa ni Sasha sa pagkain niya, pero ang kinagulat niya ay nang gamitin ng lalaki ang kutsara niya. May iba pa namang kutsara. And? Parang wala lang nitong tugon at ngumuya ng tahimik. Kutsara ko yan. I know, hindi ko naman kinukuha. Nakataas pa ang kilay ni Ethan at hindi mapigilan ang nakausling ngiti. Ginamit mo ang kutsara ko. Hindi ba laway conscious ka? Hindi ba ayaw mo nga nang nahahawakan? Tapos gagamitin mo ang kutsara ko? May nangyari ba na maaksidente ako nang hindi ko alam? Takang tanong pa ni Sasha dahil naguguluhan na siya sa lalaki. Nothing. Ayan ka na naman sa nothing mo eh. Bakit kaya hindi mo sabihin sa akin kung ano ba ang nangyayari? Ako lang ba ang hindi nakakaalam sa nangyayari?
Mabait ka lang ba sa akin dahil niligtas ko ang mga anak mo, ha? Hindi na nga napigilan pa ni Sasha na tanungin ang derechahan ng lalaki dahil sa mixed signals na ipinapakita nito. Hindi maaari ang ginagawa ng lalaki dahil umaasa siya. Umaasa ang puso niya. No. Ano nga? Gusto mo ba ako, ha? Kinapalan na nga ni Sasha ang mukha ng tanungin ng lalaki ng diretsyo. Namula pa at nanigas ang tindig ng lalaki dahil hindi niya inaasahan ang tanong ng babae. What are you talking about? Mas lalong namula ang mukha ni Ethan nang ilapit ni Sasha ang kanyang mukha. Para na kasing kamati sa mukha ng lalaki ngayon sa harapan niya. Sabihin mo na dahil hindi naman kita babasta din. Pilya pang ngumisi si Sasha, kaya naman mas lalong namula ang pisngi, tenga at leeg ng lalaki. Tila malapit na itong sumabog dahil sa pamumula. What a shameless woman are you? Hindi na nga kinaya ni Ethan ang kahihiyan at basta na lamang itong lumabas ng hospital room. Ethan, babe, bakit ka umalis? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Nakakalokong sigaw ni Sasha nang umalis ang lalaki. Tawa siya ng tawa hanggang sa tuluyan ng makaalis ang lalaki. Nabuo ang isang plano sa isipan ni Sasha dahil sa nasaksihan sa binata. Masaya niyang kinain ang dala nitong pagkain at hindi ininda ang masakit na katawan. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na ng ospital si Sasha. Sinundo pa siya ni Ethan na ilang araw na rin siyang iniiwasan. Hindi kasama ang mga bata dahil naghihintay daw ang mga ito sa bahay. Sana man lang sinama mo ang mga bata. 2 linggo ko na rin silang hindi nakikita. Reklamo ni Sasha dahil miss na niya ang makukulit na si Dan, Donnie at Daniel. Hindi pwede dahil may pasok pa sila kaninang umaga kaya hindi ko na sila kasama. Miss ko na ang mga anak ko. Ani pa ni Sasha, kaya naman napaubo ng biglaan si Ethan. Okay ka lang ba? May ubo ka? Bakit hindi mo sinabi? Paano na lang ang mga anak natin kapag nagkasakit ka? Dagdag pa ni Sasha, kaya naman naging sunod-sunod ang ubo ng lalaki. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko? Bakit? Totoo naman na miss ko na ang mga anak ko. 2 linggo ko ba naman silang hindi nakita? Pumuntong hininga pa si Sasha at mas pinarinig sa lalaki. Makikita mo rin sila pag uwi natin sa bahay. Oo nga pala, nakapaglinis ka ba ng maayos sa bahay natin? Sigurado ka ba na nakakakain ng maayos sa mga anak natin, ha? Baka naman hindi. Mas lalong naging pilya si Sasha dahil hindi na mahinto sa kakaubo si Ethan. Alam mo, parang kailangan na nating bumalik sa ospital at patingin niyang ubo mo. Hindi na kasi normal at ayoko pang maging biyuda. Malakas na napreno ni Ethan ang sasakyan. Ano ba? Papatayin mo ba ako, ha? Nakikita mo ba nakakalabas ko lang sa ospital? Bulyaw ni Sasha at tangan pa ang dibdib niya dahil kamuntikan nang lumabas ang puso niya. Why are you doing this to me, ha? Bakit mo ba ako binabaliw? Nanggigigil pang tanong ni Ethan at nasabunutan ng sarili. Hoy, wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Ang sinasabi ko lang ay iniisip ko ang mga bata. Anak natin. Madiin pang pangtatama ni Ethan. Hindi ito inaasahan ni Sasha, kaya siya naman ngayon ang nag-iwas ng tingin. Mukhang siya naman ngayon ang kinakarma sa pang-iinis sa lalaki. Oo nga. Ayusin mo ang pagmamaneho dahil baka hindi tayo makauwi sa mga anak natin. Madiin niyang sabi. Oh God. Hindi napigilan ni Ethan na alisin ang seatbelt at lumapit kay Sasha. Mabilis naman lumayo ang dalaga dahil nagtataka sa gustong gawin ng lalaki. What? Iritable pa nitong tanong at pilit na lumalapit. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo! Kinabahan na nga si Sasha dahil nag-backfire sa kanya ang lahat ng pang-iinis sa lalaki. What? I wanna kiss you. Walang prenong sabi ni Ethan. Diyos niyo mahabagin, katawang ko lupa ay yung kunin. Hindi napigilan na maibulong ni Sasha. Ayaw mo ba? Tanong pa nito at hindi na talaga nahiya, kaya naman mas lalong nagwala ang puso ni Sasha. Seryoso ka ba? Itatanong mo sa akin yan? Tsaka, hindi ba hindi mo naman ako gusto? So, hindi mo ako pwedeng halikan.
Who told you that? Ikaw, sinasabi lahat ng galaw mo. Duh. Umira pa si Sasha. I like you. I want you to be mine. And to be my triplets' mother. Is that enough reason to finally kiss the hell out of you, huh? Kinilig pa ang balon-baluna ni Sasha. Ulitin mo nga. Nangingiting inilabas ni Sasha ang cellphone at pinindot ang recording. No, come here. Let me finally kiss you. Utos pa nito, ngunit hindi lumapit si Sasha. Hindi ako lalapit hanggat hindi mo sinasabi na gusto mo ko. Na gusto mo akong maging mommy ng mga Junakis mo. Whatever. Tawa pa ng tawa si Sasha nang hilahin siya ng lalaki at halikan ng banayad ang kanyang mga labi. Yun na ang senyales na matagal niyang hinihintay. Panay ang atungal ng dalawa sa triplets nang tuluyan ng makauwi sa bahay si Sasha, ang mga pasaway na bata na kay tagal din niyang hindi nakita. We are sorry po, Yaya Sasha, dahil pasaway po kaming tatlo, nang dahil po sa amin ay napahamak ka. Ani ni Daniel na kanina pa nakayakap sa kanang paa ni Sasha, habang si Dan ay sa kaliwang braso naman niya. Maski ang mga luha ng dalaga ay hindi na napigilan pang umagos. Ito ang patunay na tuluyan na talaga siyang napamahal sa mga pasaway na bata. Subalit napansin ni Sasha na wala si Donnie at hindi pa ito nakikita simula nang makauwi siya. Nasaan si Donnie? Tanong pa ni Sasha sa dalawang makulit. Nasa room po at nahihiya pong makita ka. Sagot ni Daniel. Bakit naman siya nahihiyang makita ako? Pababain niyo ang pasaway na yan at nagtatampo na ako. Ayaw ba niya akong makita? Tanong pa ni Sasha sa dalawa na kunwaring nagtatampo. Aligagang nagsitakbuhan ng dalawa at pilit pinalabas si Donnie sa silid nito. Namumula ang mga mata at pisngi ni Donnie dahil sa iyak na kanina pa pala nito nililihim. No, I don't wanna hurt Yaya again. Saka pa nanlaban si Donnie sa mga kakambal nito. Pero gusto kanyang makita. Say sorry, Donnie. Yaya is not mad at you. Hiyaw pa ni Dan na nagpatameme sa dalawa pang bata. Hindi ito sumisigaw at palaging kalmado. Ngunit ngayon ay nanlilisik ang mga mata nito at lumuluha. Maski si Sasha ay nagulat at natameme na marunong din palang magalit ang kalmadong si Dan. It's your fault kaya nasaktan si Yaya. Pero do you think na may mangyayari kung magtatago ka na lang ng basta? You're a coward, Donnie. Ani pa ni Dan. Nakaramdam na matinding pag-aalala si Sasha nang mapanood kung paano mag-away ang triplets. Natatakot siya na baka magkasakitan ng mga ito at wala siyang magawa dahil sa kalagayan niya. I'm sorry po. Kalaunan ay lumapit rin si Donnie sa dalaga at lumuluhang humingi ng tawad. Baby, hindi mo kasalanan ang nangyari kay Yaya, okay? Walang may kasalanan dito, kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo at lalo nang hindi ako galit. You're not mad at me? Lumabi pa si Donnie, kaya naman mas lalong namula ang magkabilang pisngi nito. Hinila ni Sasha ang tatlong batang pasaway at ikinulong sa kanyang maliit na bisig. Paano pa kaya ang buhay niya kapag nawala sa kanya ang mga pasaway na batang ito? Hindi na niya ma-imagine ang mga araw na dadaan na walang magpapasakit ng kanyang ulo. Always remember this, my babies. Hindi ako galit sa inyo, okay? Hindi ko kayo ni minsan sinisisi sa nangyari sa akin dahil mas hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa inyong hindi maganda. Kaya wag na kayong magpapasaway ulit at makikinig kayo sa amin ng daddy nyo. Understand? Salaysay ni Sasha sa mga bata. Yes po, we promise. Sagot ng tatlong bata. Sa may kusina kung nasaan si Ethan, hindi na rin niya napigilan ang pagpatak ng mga luha nang mapanood ang mga bata at ang babaeng kanyang iniibig. Napatingin pa si Ethan sa portrait ng kanyang yumaong asawa at paulit-ulit na bumubulong ng pasasalamat. Ibinigay ng kanyang asawa ang isa pang babae na magmamahal at mag-aalaga sa kanila ng mga anak. Salamat, mahal. At pangako ko sa'yo na magiging masaya ang mga anak natin. Lalaki sila na may kumpletong pamilya at puno ng pagmamahal galing sa amin ni Sasha. Anya, bago pinunasan at muling pumaling sa mga anak at sa kanyang babaeng handang pakasalan. 3 buwan pa ang lumipas nang maging maayos na ang kalagayan ni Sasha at nalalakad na rin ito ang kanyang paa.
Patungo siya sa isang abandonadong gusali dahil nakita na ng mga tauhan ni Ethan ang magaling niyang pinsan. Kumalma ka, Sasha. Alam kong galit ka sa pinsan mong mukhang paa pero huwag kang papatay. Nasambit ng kaibigan niyang si Beth. Umalis ka sa harapan ko, Beth, dahil baka ikaw ang mapatay ko. Titagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Pumasok sa loob ng gusali si Sasha kasama ang kaibigan na si Beth. Sa gitna ng silid, naroon si Popoy. Nakatali ang dalawang kamay habang nakaupo sa upuan. May piring din ang mga mata nito at nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Maawa po kayo. May pamilya po akong binubuhay. Ako lang ang kasama nila sa buhay. Atungal nito na nakakarindi kaya hindi napigilan ni Sasha na sapakin ito. Natanggal ang piring sa mga mata nito at gulat na napatingin kay Sasha na nagtatagis ang mga ngipin sa galit. Miss Mikaz, baka gusto mong ipaliwanag sa akin kung bakit mo ko niloko bago pa magdilim ang paningin ko at mailibing kita ng buhay. Magpapaliwanag ako, Sasha. Inangat ni Sasha ang kanyang braso kung nasaan ang suot na relo. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto para makapagpaliwanag kung bakit mo ko niloko. Saan mo dinala ang pera ko at bakit ka nagtago? Kapag hindi ako natuwa sa paliwanag mo, pasensya na tayo. Pagbabanta ni Sasha. Mas lalong namutla ang pinsan niyang si Popoy at nanginginig ang labi, hindi matukoy kung paano uumpisahan ang pagpapaliwanag. Naghihintay ako. May 30 seconds ka na lang para magpaliwanag sa akin. Patawarin mo ako, Sasha. Nagamit ko ang pera na binayad mo upang bayaran mga utang ko. Hinahabol na talaga nila ako at pinagtatangka ng buhay namin ng pamilya ko. Patawarin mo ako dahil wala na talaga ako maisip na ibang paraan. Litanya ni Popoy. Yan na lamang ang naisip kong paraan upang makabayad. Pangako, ibabalik ko ang pera mo. Basta bigyan mo ako ng ilang buwan. Pangako. Dagdag pa nito. Bakit hindi mo na lang sinabi ang totoo? Bakit kailangan mo ko nukuhin? Pinaghirapan ko ang pera na yon, Popoy. Hindi ko kinita ng 1 buwan lang yon, kundi 1 taon at mahigit pa. Kung sinabi mo sa akin at hindi mo ako niloko, hindi tayo aabot sa ganito. Gigil, ngunit may awa pa rin sa dibdib sa puso ni Sasha. Wala lang akong pagpipilian, Sasha, dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Patawarin mo ako at ibabalik ko ang lahat ng pera mo. Basta, bigyan mo lang ako ng ilang buwan. Pagsusumamo ni Popoy, ngunit hindi na alam ni Sasha ang iisipin. Gusto man niyang maniwala sa pinsan na ibabalik ang salaping nawala, ngunit sa ayos nito ngayon ay malabo pa kaysa pumuti ang uwak. Butas ang lumang baro nito, nakupas pa ang suot na short at butas ang suot na tsinelas. Kumalma ka lang, Bessie. Alam ko na nagpupuyos ka sa loob, pero wala na tayong magagawa dahil mukhang mahirap nang maibalik nito ang pera mo. Segunda pa ni Beth. Sasha, patawad. Singit pa ni Popoy. Umuwi na tayo, Beth. Sumasakit ang ulo ko dahil sa taong to. Kayo na ang bahala sa kanya at bahala na kayo. Utos pa ni Sasha sa mga tauhan ni Ethan. Sigaw ng sigaw ang pinsan niyang si Popoy, pero hindi na talaga mumaling ng tingin si Sasha. Nakasunod naman sa kanya si Beth na nag-aalala. Sigurado ka, okay ka lang? Wala naman sigurong masakit sa'yo? Ipapaalala ko lang na kagagaling mo lang, ha? Ayos lang ako, Beth. Parang nahilo lang ako at sumama ang pakiramdam ng sikmura ko. Kumain ka ba bago ka umalis sa inyo? O may kinain ka ba bago nagpunta dito? Sasha, ang kulit mo talaga. Alam mo naman na kagagaling mo lang. Iika-ika ka pa nga, di ba? Ano ba yan? Hindi ka nag-iingat. Sigurado magagalit sa akin ang asawa mo. Ani ni Beth. Pero mas lalo lamang sumama ang pakiramdam ni Sasha hanggang sa umikot na ngang tuluyan ang sikmura niya. Sinuka niya ang lahat ng laman ng sikmura niya kahit wala naman itong kinain. Mang Ruben, sa ospital po tayo. Pakitawagan na lang din po si Ethan. Aligagang utos ni Beth sa matanda, lalo na nang tuluyan ang bumagsak si Sasha sa bisig niya. Namumutla din ito at pinagpapawisan ng malamig ang noo. Makikita ang hirap sa mukha ng dalaga, lalo na nang indayin nito ang sikmura. Kasalukuyang nasa meeting si Ethan nang makatanggap ng tawag mula sa bahay. Bigla na namang kumabog ang kanyang dibdib nang sabihin nito ang nangyari sa babae. Iniwan niya ang trabaho at hindi nagdalawang isip na sumugod sa ospital. Malayo pa lang nakita na ni Ethan ang kanyang ina na nakikipag-usap sa isang doktor.
Naroon ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina, habang yakap naman ito ng kanyang ama. Mom, ano nangyari? Bakit kayo nandito? Anong nangyari kay Sasha? Ang mga bata? Sunod-sunod pa niyang tanong sa ina. Sumugod ang driver mo sa bahay at sinabing sinugod sa ospital ang babae mo. Hindi na ako nagdalawang isip at tumungo na dito. Bakit hindi mo ipinapakilala sa amin si Sasha, anak? Kung hindi ito nangyari ay mananatili kaming walang alam. Masakit ang loob ng ina ni Ethan nang sabihin ang mga salitang iyon. Wala sa isip ni Ethan na ilihim ang tungkol sa babae. Sa pagsasama nila ng 3 buwan bilang mag-asawa, nais niyang ipagsigawan sa mundo na kanya na ang dalaga kapag naalok na niya ito ng kasal. Hindi naman sa gusto kong ilihim, Mom. May mga bagay na gusto ko muna sanang unahin bago ibalita sa inyo. Katwiran niya. Kailan? Kapag lumabas na ang bata? Kapag malaki na ito? Ganun ba? Napaangat ang ulo ni Ethan nang sabihin niyon ng kanyang ina. Nagtaka siya kasama ng matinding pagkabog ng kanyang dibdib, lalo na ang pamamawis at panginginig ng mga kamay. Anong ibig mong sabihin, Mom? Hindi mo ba alam na buntis ang babae mo ng 2 buwan at kamunti ka na mawala ng anak? Sobrang stress at pagod, kaya kamunti ka na siyang makunan. Hindi ka ba nag-iisip na inilagay mo sa kapahamakan ng magiging apo ko? Buntis si Sasha? Pangungumpirma pa ni Ethan. Yes. Tipid na sagot ng ama ni Ethan. Hindi malaman ni Ethan kung ano nga ba ang gagawin nang marinig ang balita. Sobrang saya ng kanyang puso at ang pag-agos ng mga masasaganang luha dahil sa galak na nararamdaman ngayon. Magkakaanak na kami? Mom, sigurado ba yan? Walang biro? Hindi ba nagkamali ang doktor? Oh God! Lumuhod ang lalaki sa harapan ng kanyang ama't ina dahil sa labis na panghihina dahil sa saya. Oo anak, buntis ang asawa mo. Lumuluhang kumpirma ng ina ni Ethan. Kabuwanan na ni Sasha ngayon, kaya aligaga na ang lahat sa paghahanda sa paglabas ng prinsesa. Labis na kaligayahan ang nadama ng lahat nang malaman ng magandang balita. 1 buwan matapos na maging maayos ang lagay ng babae, nagpakasal sila ng simple pero saksi ang lahat. Mahal, hindi ba ang sabi ko sa'yo ay huwag kang bababa ng hagdan ng walang katulong? Nasaan ba ang triplets? At hinahayaan kang mag-isa? Puno ng pag-aalala na sambit ni Ethan sa asawa. Hayaan mo na magsaya ang mga bata dahil 9 na buwan na akong pinagsisilbihan ng mga pasaway na yon. Nasa bahay sila ni Beth at hayaan mo muna sila. Suway naman ni Sasha. Paano kung may mangyaring masama sa'yo habang naglalakad ka? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa inyo. Kaya please lang, kapag may kailangan ka o gusto mong lumabas o magbanyo, sabihin mo agad sa akin. Naluha ang dalaga dahil sa kabaitang taglay ng asawa. Bakit ka umiyak? Sumipa na naman ba si baby? May masakit ba sa'yo? Umiling si Sasha bilang sagot. Bakit kasi mahal na mahal kita, ha? Bakit ang bait-bait mong asawa? Nung sekretarya mo pa ako, ang sama ng ugali mo. Tapos ngayon, hindi ko na ata kakayanin kapag nawala ka pa. Atungal ni Sasha. Mas hindi ko kakayanin na wala ka at ang mga anak natin sa buhay ko. Kaya lahat ng pag-iingat ay gagawin ko dahil kayo ang buhay ko. Hindi na ako makapaghintay na lumabas ang prinsesa natin. Hinalikan pa ni Ethan ang babae sa noo. Ang kaninang lumuluhang mukha ni Sasha ay napalitan ng iwi nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang tiyan. Aray! Daing pa niya nang maramdaman muli ang pagsidhi ng kirot. Are you okay? Sumipa na naman ba siya? Aray! Ethan, ang sakit ng tiyan ko. Mamanganganak na ata ako. Ani ni Sasha. Tatawagin ko si na mami. Sandali lang. Mas namumutla pa si Ethan nang makita ang tubig na umaagos sa hita ng asawa. Saan ka pupunta? Manganganak na ako. Dalhin mo ako sa ospital. Sigaw ni Sasha. Natatangang binuhat ni Ethan ang mga gamit at iniwan ang babae sa loob ng sala. Nahampas ni Sasha ang noo dahil nauna pang magpanik sa kanya ang asawa. Mom, bakit hindi pa rin lumalabas ang doktor?
Paikot-ikot pa si Ethan sa harap ng ER dahil hanggang ngayon ay wala pang balita kay Sasha. Anak, parang hindi ka naging ama sa triplets mo. Mamaya pa yan lalabas dahil hindi madali ang panganganak. Kaunting pasensya pa at magiging maayos ang mag-ina mo. Sabi ng ina ni Ethan. Paano kung mangyari ang nangyari sa ina ng mga anak ko, Ma'am? Paano kung kunin din sa akin si Sasha? Ma'am, hindi ko nakakayanin. Kumalma ka anak, hindi mangyayari yan dahil nangako si Sasha na hindi ka iiwan kahit kailan. 5 minuto lamang ang lumipas nang bumukas ang pintuan ng ER. Inilabas nito ang doktora na nagpaanak sa asawa. Okay na ang mag-ina mo, Mr. Salve. Malusog at napakagandang bata pa. Mamaya lang ay pupwede niyo nang makita ang mag-ina. Again, congratulations! Nakangiting sabi ng doktor. Lumuluha pang nagyakapan ng mag-iina dahil sa labis na saya. Lalo na nang sa wakas ay makita na nila ang nag-iisang prinsesa sa pamilyang Salve. Narito ngayon sila sa silid ni Sasha kasama ang buong pamilya. So small? Mahinang bulong pa ni Dan, tanga ng kamay ng baby. Paglaki ba niya is kasing laki natin? Inosenteng tanong pa ni Daniel. Yes, mga apo. Kaya paglaki niyong lahat, ang gusto ko ay ingatan niyo ang kapatid niyo. At huwag niyong hahayaan na masaktan siya, okay? Ibibigay ko ang mana ng kumpanya at huwag niyong hahayaan na malapitan siya ng kung sino. Sabi ng lolo nila. Dad, ano na naman ang tinuturo mo sa mga anak ko? Suway pa ni Ethan na inaalalayan si Sasha sa pagkain ng sopas. Why, ito ang nag-iisang prinsesa ng Salve Empire, kaya dapat lang na hindi basta-basta ang lalaking aaligid sa kanya. Ako ang magdedesisyon niyan, Dad, at hindi ikaw. Ani pa ni Ethan, ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng ama. Naging busy ang lahat, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon sina Ethan at Sasha na makapag-usap. Salamat, mahal. Salamat sa pagbibigay sa akin ng magandang anak. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil binigyan mo ko ng kumpletong pamilya. Maramdaming ani ni Sasha. Susundan pa ba natin si Celine after? Biro pa nito kaya tumama bigla ang palad ni Sasha sa braso ng asawa. Sinasabi ko sa'yo, Ethan, 4 na ang anak natin. Hindi porket marami kang pera ay pupwede ka nang gumawa ng basketball team. Suway ni Sasha. Tumawa na lamang si Ethan at saka siya hinalikan ng mabilis sa labi. Niyakap at sabay nilang pinanood ang pamilya na aligagang pinupuntahan ang nag-iisa nilang prinsesa. Makalipas ang 15 taon, singhaba ng LRT ang nguso ni Celine nang makauwi sa bahay. Nakasunod din sa kanya ang 3 niyang kuya na madilim ang muka at ngunot ang mga kilay. Sa living room, naabutan pa nila ang ina at ama na naghaharutan. Oh, mga anak, ang aga niyo naman ngayon. Celine, anong nangyari? At ang haba na naman ng uso mo. Takang tanong ni Sasha sa bunsong anak. Paano, Mommy? Si Kuya Dan kasi, sinuntok yung manliligaw ko. Tapos si Kuya Daniel naman, pinatanggal sa school ang isa ko pang manliligaw. Tapos si Kuya Donnie, pinaglakad niya ang isa ko pang manliligaw sa quadrangle na walang damit. I can't take it anymore dahil nababaliw na sila. Mahaba at nakasigaw na sumbong ni Celine sa mommy at daddy niya. Totoo ba yun, triplets? Pangungumpirma naman ni Sasha sa mga makukulit at binatang mga anak niya. Ang bilis ng panahon dahil ang 3 pasaway na bata noon ay mga binata na at may mga sariling buhay. Yes. Sabay-sabay pa ng 3. Bakit niyo naman ginawa ang kalokohan na yun sa mga manliligaw ng kapatid niyo? Dapat pinaalis niyo na lamang ng maayos. Celine is too young for romance, Mommy. Hindi muna ako mag-aasawa habang hindi pa siya tumutuntong ng 30. Sabi ni Donnie. Kaya pala may binabahay ka sa kondo mo sa may Pasig, kuya. Isusumbong ko kayo kay Mommy dahil sa ginawa niyo sa akin. Lintik lang ang walang antik. Ani pa ni Celine, kaya naman nagsiputlaan ang 3. Anong sinasabi mo, Celine? Pakilinaw nga sa amin ng mami mo. Nakakatakot na tanong ni Ethan sa prinsesa niya. Mas lalong napanunok ang triplets at nag-iwas ng tingin. Si Kuya Donnie po ay may binabahay na babae. She's gorgeous and kind, pero hindi siya nababagay kay Kuya kasi bad siya. Si Kuya Daniel po ay nababaliw sa best friend ko, Daddy. Binabayaran niya ako para walang lumapit na iba sa kanya. Tapos si Kuya Dan po ay,
As usual, a good boy po and so kind. Mahabang sumbong ni Celine sa ama at kumindat pa sa Kuya Dan niya. Abat Celine, anong akala mo? Hindi ka namin nakita na kumindat kay Dan, ha? Sabihin mo rin kay Daddy ang sekreto niya. Malapit na ako magtampo sa'yo. Masamang loob ni Donnie na sabi sa kapatid. Nope, ayoko. Kuya Dan actually helps me para makabili ng bagong bag. Good luck kay ni Daddy. Pasaway na sabi pa nito bago tumakbo papasok ng kwarto. Sinundan naman siya ng 3 kapatid nito at nagsisigawan. Muling naging maingay ang tahanan ni Ethan at Sasha dahil sa mga anak nila. Naiwan si Dan na umupo pa sa tabi ni Sasha at yumakap sa braso ng ina. Ganitong-ganito maglambing ang isang to kapag nakagawa ng kasalanan. Sabihin mo na sa akin, Mr. Good Boy, kung ano ang kasalanan mo ngayon. Ani ni Sasha. You're gonna get mad at me this time, Mommy. Ani pa ni Dan at mas lalong yumakap sa ina. Mas lalo akong magagalit kung di mo sasabihin sa akin kung anong nagawa mo. Mommy. Yes, anak. Tita Beth's daughter. Putol pa nito. What about her? Tumaas pa ang isang kilay ni Sasha. I got her pregnant. Parang bomba na sumabog sa tenga ni Sasha ang sinabi ng anak. Otomatiko niyang kinuha ang bote ng alak ng asawa at ipupukol sana sa anak nang pigilan siya ni Ethan. Kumalma ka, mahal. Kakalma? Narinig mo ba ang sinabi ng anak mo? Nabuntis niya ang anak ni Beth. Walang yakang kunwaring good boy ka? Tirador ka rin pala? Umalis ka sa harapan ko, Dan, at nagdidilim ang paningin ko sa'yo. I'm sorry, Mommy. Paumanhin pa nito bago mabilis na sumama sa mga kapatid. Kumalma ka, mahal. Dahil wala nang magagawa ang galit mo. Nangyari na ito. Hindi na natin hawak ang buhay ng mga anak natin dahil may mga isip na sila. Tama ka. Ang bilis lang kasi ng panahon, Ethan. Parang kahapon lang, ang liliit pa nila at naghahabulan dito sa living room. Balang araw, magkakaroon na sila ng pamilya. Hindi napigilan ni Sasha na maluha sa isiping iyon. Shh, tahan na. Okay? Nandito pa ako, mahal. Ganun talaga ang buhay. Parte lamang tayo ng buhay nila at ang gabayan sila sa paglaki. Huwag kang maging malungkot dahil hindi naman tayo iiwanan ng mga anak natin. Pagpapagaan ni Ethan sa loob ni Sasha. Tama ka. Namimiss ko lang talaga sila kapag magkakasama tayong lahat dito. Tahan na. Dahil naging mabuting ina ka sa mga bata at wala ka nang dapat pang isipin. Salamat, mahal, dahil dumating ka sa buhay namin ng mga anak mo. Puno ng pagmamahal na sabi ni Ethan bago niyakap ang asawa at sabay na pinakinggan ang nakakarinding sigawan ng mga anak. Wakas. Shoutout po kay Dina Dayon Mayol from Kuwait, Marilu Oren listening from Talisay City, Cebu, Jade Adahar from Bria Homes 3 Cavite, Rachel Rivera from Kuwait, at Marites Edtu Daud from Bongbong Ganasi, Maguindanao.